Nang bumangon si Joy sa kama ay umikot ang kanyang paningin. Kaya muli siyang humiga at pumikit. No, nananaginip lang siya. Hindi totoong ibang bahay ang kinaroroonan niya. Mga 1 minuto siguro niya kinumbinsi ang sarili na nananaginip lang. Ngunit nang muling magmulat ang mga mata, ay may namulatan siyang mukha na nakatunghay sa kanya. Nanlaki ang kanya mga mata nang makilala ang lalaki. Magandang umaga, nakangiting bati ng gwapong foreigner na bartender sa bar na pinuntahan niya kagabi. Bakit ako nandito? Anong ginagawa mo sa akin, baliw ka? Tiningnan niya ang loob ng kumot at nalamang suot pa rin ang damit na suot kagabi. Kinapa niya ang panloob at nakasuot pa rin naman sa kanya yon. Hey, relax. I didn't do anything to you. You were really drunk last night. You do not have an ID in your bag. Naisip kong tawagan ang taong kausap mo kagabi para ipasundo ka. Pero protected ng pin ko ng cellphone mo. So hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. I didn't know where to bring you. Kaya inuwi na lang kita dito sa bahay ko. Dito kita pinatulog sa kama ko. Doon ako sa couch natulog. Nagdudang tinitigan niya ang lalaki. Walang masakit sa kanyang katawan. Mukhang wala talagang namagitan sa kanila ng lalaki. Ngunit paano kung hinipuan siya nito habang wala siya sa wisyo? Do I look like I'd force a woman into bed? Confident na tanong ng lalaki. Noon lang napagtuunan ng pansin ni Joy na nakasuot ng medyo hapit na puting sandong lalaki. Naka-expose ang biceps nito. Kung sa bagay nga naman, marami sigurong babae ang nagvo-volunteer na magpaangkin sa lalaking ito. Iniwas niya ang tingin sa katawan ng lalaki dahil bigla siyang nailang. Check yourself. Tingnan mo kung mayroong na-violate sa katawan mo. Also, check your nakakapagtakang panalo ng dibdib. If the hook is still intact. Natameme si Joy. He was talking about her. Bigla kumirat ang isang parte ng ulo niya nang may sumirit na alaala sa kanyang isip. Nag-usap sila kagabi. Matagal silang nag-usap ng lalaki nung nasa bar sila. Ngunit isa lang ang kanyang nasiguro. Naintindihan nito ang bawat salitang sinabi niya habang nakikipag-usap kay Badet sa cellphone. Bakit? Marunong ka magtagalog? Tinanong mo na yan kagabi, sinagot kita. Nakalimutan ko na. Then, try to recall it. Bumangon ka na, mag-breakfast tayo. Sinundan ni Joy ng tingin ng lalaki. Hindi makapaniwalang natulog sa kama ng isang lalaking ni hindi niya alam ang pangalan. Ano ba itong ginawa niya? Bakit hindi siya nag-iisip? Nakatikim lang siya ng alak ay nagkagano na siya. Paano kung natsyempo siyang makakilala ng masamang tao? Parang gusto niyang iuntog ang ulo sa pader sa kalokohang ginawa. Lumingon ang lalaki at ngumiti. By the way, Joy, baka nakalimutan mo rin ang pangalan ko. I'm Enzo. Enzo Aguirre, and it's nice to meet you. Nakanganga lang siya hanggang sa makalabas ang silid ni Enzo. Now, he was even calling her by her nickname. Gaano sila naging ka-close kagabi? Paano ko nalasing kagabi? Naghihinalang tanong ni Joy kay Enzo habang kumakain sila ng almusal sa malit na mesa sa makipot na dining area ng bahay ng lalaki. Pinainom mo ba ako ng marami? Alam mong first time kong uminom, di ba? No. Tinungga mo ang cocktail drink mo kagabi. Then you ordered another. And I was obliged to give you another glass. But since I knew you're not a drinker, I put a little alcohol in it. But I had to attend to another customers, so I left you. I was busy serving and making drinks, so another bartender served drinks for you when you asked for another glass. You wanted to taste every single bottle at the bar. I told you not to drink anymore, but you didn't listen. When I got back to you, you were already wasted. And the next thing I knew, you were rolling and crawling on the floor and screaming unrecognizable words. Napanganga siya sa mga huling sinabi ni Enzo. Nagkalat siya sa bar. And you vomited a couple of times. Even here at my house. My bed stinks now. Napangiwi si Joy. Kaya pala masangsang ang amoy ng kanyang damit. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki sa labis na pagkapahiya. Siguradong pinagtawanan siya ng matindi ni Enzo kagabi habang wala siya sa sarili. Don't worry. Bibigyan kita ng pampalaundry sa bedsheet mo. Keep your money.
Just promise me that you won't do it again. Huwag ka na magpapakalasing ng ganon. Baka mapahama ka na sa susunod. Hindi lahat ng lalaki tulad ko. Baka matsyempo ka sa loko na lalaki at baka pagising mo, wala ka ng panalo dyan sa panloob mo. She feigned a laugh. Tuwang-tuwa ka siguro sa pakikinig sa pakikipag-usap ko sa kaibigan ko sa phone, no? Well, indeed. I like how you translate words from English to Filipino. Google Translate must hire you. Google Translate? Gagad niya sa isip. Inaasar ba siya ng lalaking ito? Noong huling tingnan niya ang translation ng putok sa buho sa Google Translate, ay bang ahol ang lumabas. Ibig sabihin, hindi reliable ang Google Translate at kung paniniwalaan, maaaring ikapahamak. Ang yabang nito, porque marunong magtagalog. Humigop siya ng kape. Bakit ka nga ba marunong magtagalog? I'm a Phil Aussie. Filipino-Australian? Really? Pero saan ka lumaki? May foreign accent ka kasi. Pero maayos naman ang Tagalog mo. I grew up there, but my Filipino grandmother is native speaker. She has been teaching me the Filipino language teacher since I was a kid. Hindi niya ako kinakausap in English, Tagalog lang. And we always talk. That's why I'm fluent in Tagalog. Humigop ng kape si Enzo. By the way, about your plan. I'm serious, I'm willing to help you. What plan? Your plan to get Kevin Valdelion. Napatitig siya sa lalaki. Kasama yun sa mga pinag-usapan nila ni Badet sa cellphone. Huwag mo nang intindihin ang narinig mo habang may kausap ako sa phone. Nagbibiroan lang kami ng friend ko, okay? At saka, as if naman kilala mo si Kevin Valdelion. I know him. What? I know him. I've been serving his drinks. I know he's one of the most eligible bachelors in town. I've been seeing a number of girls approaching him every time he's in the bar. Wala kahit isang pinansin niya. So, the bar isn't really the perfect venue for approaching that guy. You think so? Hindi lang ikaw ang ini-stab niya. He's not the type of guy to flirt with random girls at the bars. He's rather old-fashioned and mature for his age. He likes trading, playing golf and collecting paintings and sculpted artworks. So, could you imagine him picking up a girl at the bar? You speak as if you know him a lot. Binasa mo rin yung Entrepreneur magazine na siya ang cover? No. I told you, I've been serving him his drinks most of the time. Nakakakwentuhan ko siya. Through our little chit-chats, nag-gather ko ang mga information na yun about him. Wow ha. Buti pa sa mga lalaking bartender. Hindi siya suplado at nagbibigay pa ng mga impormasyon tungkol sa sarili niya. Because I am a guy, and it's certain I wouldn't try to trap him into marriage for his money. That must be the reason. Joy snorted. Kung alam lang ng lalaking ito na wala naman talaga siyang pakialam sa yaman ni Kevin. Paghiganti ang dahilan ng kanyang ginagawa. Medyo masama ang tingin niya sa lalaki nang tuminidor siya ng hotdog at inilagay sa plato. Wala naman siyang balak sabihin kay Enzo tungkol sa bahagi ng plano niya na hindi nito alam. Hindi niya ipapaalam kung gaano kamiserable ang kanyang buhay at ang mga pinagdaanan sa kamay ng mga kontrabida sa kanyang buhay. Listen, I'm not judging you because you're after his money. In fact, I'd like to help you. Paano mo naman ako matutulungan? Teka, bakit mo muna ako gustong tulungan? Because you look really determined. That's it? I like determined women. Yung gagawin ng lahat para makuha lang ang gusto. When you were talking last night, it sounded as if you're willing to move the heaven and earth just to get the guy. Hindi napigilan ni Joy ang matawa. Kunwari ka pa, may nalalaman ka pang ganyan. Gusto mo lang ng balato, right? Gusto mo kapag nakuha ko si Kevin through your help, iabutan kita ng grasya. Gusto mo rin ang pera niya. Alanganin ang pagtaas sa isang sulok ng labi ng lalaki na para bang hindi makapaniwala na naisip niya yun. Huwag mo nga akong gawing boba. Gusto mo rin ang pera niya. You might feel bad because you're not a girl. Kasi kung naging babae ka, malamang na isa ka rin sa mga sumusubok na i-trap siya into marriage para yumaman ka. Kinagat niya ang hotdog. But don't worry, I'm not judging you just because you're also after his money.
Mahirap nga naman na maging bartender na lang forever. Lumawak ang lopsided grin ni Enzo. Don't be shy to admit it. We're on the same page here. You're right. Sabi na paano mo naman ako matutulungan? I can feed you information about the guy. Things that you won't see in business magazines or in newspapers. Na pwede makatulong sa'yo para mapa-impress mo si Kevin at magustuhan ka niya. Napaisip si Joy. Kung sa bagay mukhang may utak si Enzo. Can I trust you? We just met. I don't even know you at all. If I were a bad person, you wouldn't have woken up unscotched. Or probably, you wouldn't have woken up at all. Tinitigan niya ang lalaki. Besides, wala siyang maramdamang sense of danger sa taong ito. Madali siyang makasense ng panganib sa isang taong hindi kilala. Magkano naman ang gusto mong balato kapag nagkataon? Saka na natin pag-usapan, pero rest assured na hindi naman ganun kalaki ang hihingin ko. No, we have to settle it right now. Magkano ang hihingin mo kung magtagumpay ako na makuha si Kevin through your help? ₱500,000 would be enough for me. Deal. Kapag ikinasal kami, bibigyan kita. We're partners in crime now. Ngumiti ito, ngiting tagumpay. Ngumiti rin si Joy. Ayaw niyang pansinin ang epekto sa kanyang balat ng paglapat ng mainit na palad ng lalaki. Sa totoo lang, mas gwapo pa si Enzo kaysa kay Kevin. Mukhang mas matangkad pa nga ng 2 inches si Enzo. She did not mind if he was only a bartender and not a billionaire. Kaya lang mukhang pera si Enzo. Sayang. Nilapag ni Enzo ang larawan ng isang babae sa mesa sa bar counter ng minibar sa loob ng penthouse ni Kevin sa condominium building na pagmamay-ari ng mga Valdelion. Kinuha ni Kevin ang larawan at tinitigan. She's pretty. Who is she? Yes, Joy was indeed pretty. She was pretty even without any makeup. Kaya marahil hindi namukaan ni Kevin ang nasa larawan dahil sa makeup ng babae ng gabing lapitan ng huli si Kevin sa bar. Victor had never seen such kind of beauty. Her bubbly personality was amusing. But she was a gold digger, which was really disappointing. Pick her at the ball. What? Why? I want to teach that girl a lesson. What the? You want me to marry a gold digger? No, you won't marry her. You will just use her for your convenience. You don't want to pick anyone at the ball, do you? Kaya siyang piliin mo para pantakip. Para hindi magtampo ang mami mo kapag wala kang pinili. At hindi ka na niya kuliting humanap ng bagong girlfriend dahil may napili ka na. Paniwalain mo ang babaeng ito na nagugustuhan mo siya. And just when she thinks she's near to getting what she wants, dump her. That would teach her a lesson. Kaya hindi na niya gagawin ang susunod na gusto niyang gawin. What's your problem? Sa dinami-dami ng gold diggers na naghahangad na mapangasawa ko, why this girl? Because she's the only one I've had close encounter with. Among all the gold diggers who've been trying to hook up with you. Ang sabihin mo, you hate those gold digging who want to trap you into marriage for money. And this girl reminds you of Christy. Si Christy ay anak ng isang businessman na nagpanggap na buntis para pakasalan ni Victor. Pumayag ang mga magulang ni Victor na ipakasal kay Christy dahil ayaw ng kanyang ama na magkaroon ng bastardo sa pamilya sa kabila ng pagtutol niya na magpakasal sa isang babaeng hindi niya mahal. It was a close call. Mabuti na lang at nabuking niya na hindi sa kanya ang dinadala ng babae. Nalaman niyang nalulugi na ang maliit na negosyo ng pamilya ni Christy. Kaya napilitan nitong ipaako sa kanyang dinadala. Pakiramdam ni Victor, medyo na-trauma siya sa nangyari. Marahil nga nakikita niya si Christy kay Joy because the latter was as scheming as the woman who had almost trapped him into marriage. Are you going to follow my plan or what? I'll think about it, sabi ni Kevin at pagkatapos ay lumagok ng alak. Nasa po ni Joy ang ulo ng pasadahan ng tingin ng una sa 10 pahina ng coupon bond na binigay sa kanya ni Enzo nang magkita sila sa isang art gallery. Seryoso ka? Kakabisaduhin ko lahat ng to? Yeah. Kung gusto mong ma-impress sa'yo si Kevin, kailangan magkaroon ka ng knowledge about the arts. Specifically about painting and sculpture. Kailangan kilala mo ang mga sikat na painters at sculptors sa Pilipinas at sa ibang bansa.
Pwede bang tapusin mo na lang buhay ko? May 2 days ka naman para ma-memorize yan. Hindi ako mahusay sa memorization. Daig pa niyang magpapaquiz. You want to be his wife? Tumango si Joy. Hindi ko siya gusto maging asawa. Kailangan ko siyang maging asawa. If you really want to be his wife, you've got to have something in common for him to stay interested with you. But since I don't think you have anything in common, learn to improvise. Lulukohin ko siya na mahilig ako sa painting at sculpture kahit hindi. Well, the mere fact that you're all after his money, panluloko ng tawag doon. So I fuss over a little lie, if it helps you get the guy. Ayoko sana magpanggap. Gusto ko sanang matanggap niya ako kung ano ako. I'm sorry, but I don't think you're his type of girl. At kung wala ka talagang balak na magpanggap, you shouldn't have worn, alam mo na, yung kagabi. Oo na. 34 B-cup lang ako. Nakasuot lang ako noon ng gabing yun. Kaya nagmukhang 36. At oo, wala akong interes sa arts, golf, books. At hindi ako kasing intelihente niya. Ganda lang ang meron ako. Ganda lang. Pero hindi namang ganda lang ang hinahanap ng mga lalaki sa babaeng mapapangasawa. Magaling ako magluto. Talaga? Marunong ako sa mga gawaing bahay. Marunong ako maglaba, mamlansya. Do you want to be a wife or a housemaid? Natigilan siya. As a billionaire's wife, you're not likely to do anything household chores. He has plenty of housemaids to do that stuff. Listen, it wouldn't hurt that much if you study the arts. Magkakaroon ka pa ng additional knowledge. And who knows, after reading that, magka-interest ka sa arts for real. Then, you wouldn't have to pretend anymore. Umaktong nag-iisip si Joy, ngunit ang atensyon ay nasa mga kamay ni Enzo na nakahawak sa bare shoulders niya. Bakit kailangan magkaroon ng epekto sa kanya ang paglalapat ng mga balat nila? No way. Guwapo nga si Enzo at napakalakas ng karisma, pero hindi siya magkakagusto sa isang lalaki mukhang pera. Lalo at wala siyang balak na magkagusto sa kahit sino, maliban kay Kevin. Do not underestimate men. We like beautiful women, of course, but we are rather careful about choosing who to marry and be with forever. For a man to settle down, he has to love that woman. So don't make Kevin merely fall for you, but make him fall in love with you, so I'll choose to marry you. Oo na, mag-aaral na. Teka, paano mo nga pala nalaman na papunta si Kevin sa art exhibit ni Bernardo? Sa Sabado ba? He told me the other night at the bar. I started a conversation about paintings, and we had a little chit-chat, and he mentioned the art exhibit on Saturday. Talagang pinag-iigi. Kung sa bagay, 500,000 din yun. Ngumisi lang si Enzo. Umikot si Joy sa harap ni Enzo upang ipakita ang kabuwang itsura sa hapong yun. Do I look good? Yeah, you look good. Lihim siyang natuwa. You look good yourself. Hindi man nakasuot ng coat and tie si Enzo, mukha na rin itong mayaman sa suot na printed dress shirt at black pants. He looked great actually. Kung hindi lang siguro niya alam na bartender lang ito, aakalain niyang isa itong modelo ng isang imported men clothing line. Thank you. I tried to look my best today, so people would think I'm here to buy a painting. But you know, I'm only here to watch you and give you a moral support. Is he here yet? Not yet. VIPs always come late. Sa tingin mo ba, hindi talaga niya maaalala na ako yung babaeng dinedma niya sa bar? Trust me, sa dami ng mga babaeng lumalapit sa kanya sa bar, mamememorize pa ba niya mukha ng lahat? At saka, ikaw na rin ang nagsabi na hindi kanya gaanong tiningnan dahil umalis kagad siya. Besides, you look different that night because of your makeup and outfit. Bakit nga pala may alam ka sa mga painting? I once worked in a museum in Australia when I was younger. Really? Anong work mo doon? Assistant curator? Oh, so may artistic side ka pala. Yeah, I kind of appreciate the arts. But why did you switch from being the curator assistant to being a bartender? Nagsawa ka na ba sa katahimikan kaya naghanap ka ng maingay na work environment? Maybe.
Maybe I wanted to experience the best of both worlds. But seriously, I like alcohol way better than the arts. Alcoholic ka? No, I'm not alcoholic. I'm just fascinated with alcoholic beverages, serving them and making cocktails out of them. It's like food also. Parang chef, mahilig magluto ng pagkain. Ako naman mahilig magtimpla ng drinks. While the kitchen has chefs, the bar has bartenders. And by the way, alcohol is good for the body unless you abuse it. Oh, I see. Ibig sabihin parang chef, meron ka ring own recipe? Your own signature cocktail recipe? Yeah, but I never served them to any of the customers in the bar. Why? Because I only serve them to people who are close to me. Teka nga, we're supposed to go around and help you identify the composition of paintings here. But there you are asking me about myself. Are you interested in me? Of course not. Natural lang na maging curious ako sa iyo dahil bago pa lang tayo magkakilala. Pero hindi sa parang iniisip mo, no? Hindi porke gwapo ka. Mukhang narinig ni Enzo ang mga huling sinabi niya kaya ngumisi ito. Kunwari, ini-inspection niya ang painting na hinihintuan. Beeswax ang ginamit na medium sa painting na to. Beeswax? The natural wax that comes from the behalf of the honeybees. Wow, ang effort ha? Paid off naman, di ba? Maganda. Surrealism naman ang style na ginamit dito. For me, it is like a dream in your sleep. Weird, illogical, and sometimes creepy, but it represents something in reality, just like a dream does. So this could be literally the painter's dream in his sleep? Kasi dati na naginip ako ng baka na ang buntot ay parang sa raccoon. Really? I'm dying to see that image on a painting. So what if I don't have any artistic streak in my body? Di naman siguro yun lang ang basihan ni Kevin sa pagpili ng mapapangsawa. I will learn how to play golf and read a lot of books. Mas madali yun kaysa mag-produce ng mga artistic things sa katawan sa loob lang ng ilang araw. And by the way, hindi ko kabisado yung mga notes na binigay mo. I just listed everything important here. Hindi nga siguro ako ganong katalino, pero wais to. Halatang naaliw si Enzo. Nauwi sa pagtawa ang pagkaliw nito. Sa paglipad ng tingin ay may namataan siyang pamilyar na muka. Napasinghap siya kasabay ng panlalaki ng mga mata. Ang bruhitang si Mickey. Pusturang-pustura ang loka na animo ay dadalo sa party. Mukhang nabalitaan ni Mickey na pupunta sa art exhibit na yon si Kevin. Talagang walang gustong palampasin na pagkakataon ng kapatid. Mukhang hindi alam ni Misty ang tungkol sa exhibit na ito. Gusto sigurong lumamang ni Mickey kaya naroon. Nagpanik si Joy nang makitang tumingin sa direksyon niya si Mickey. Dala ng panik, wala sa loob na hinablot niya ang damit ni Enzo upang hilahin at ipantakip sa sarili. What are you doing? Itago mo ko. Why? Merong asungot dito. Hindi niya ako pwedeng makita. Sino siya? Is that person dangerous? Huwag ka na magtanong. Basta itago mo na lang ako. Huwag kang aalis. Who is that person? Huwag kang lilingon. Excuse me, can you move a little bit? I want to see the painting. Exaggerated sa pag-English na tawag pansin ni Mickey. Hinila niya pababa ang mukha ni Enzo at idinikit ang mga labi sa pisngi ng binata upang kunwari naghahalikan sila at hindi maaaring istorbohin. Ngunit nanlanding ang mga labi niya sa gilid ng mga labi ng lalaki. My gosh! Narinig ni Joy na sambit ni Mickey. Dito pa talaga nagme-make out. Ew! Get a room! Nang maramdaman ang paglayo ni Mickey, unti-unting naging aware si Joy sa pagkakadikit ng kanyang mga labi sa gilid ng mga labi ni Enzo. Halata ang munting pagkabigla sa mukha ng lalaki. Ngunit mukhang kaagad ding nakabawi dahil nagbago ang titig nito sa kanya. Tila nagkaroon na ng panunodyo sa mga mata. Nag-iwas siya ng tingin at bumitiw na. What was that? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa loob. May isang tao ron na hindi ako pwedeng makita. You just missed the chance to meet Kevin. Sa ibang pagkakataon na lang uli. Sino siya?
Hindi mo na kailangan malaman. Halika na. May malaki ka bang utang sa taong yun? Is that the reason you want to marry a billionaire? So you could pay her? Wala akong utang. Huwag ka na magtanong. Paano ako hindi magtatanong? You kissed me just to hide from that person. I didn't kiss you. It wasn't a kiss. Parang tumampi lang ang lips ko sa part ng cheek mo. Na malapit sa lips. Kiss na agad. Grabe ah. Hey, I felt your lips on the corner of mine. Sa sarili lang aaminin ni Joy na miscalculate niya ang paglapat ng mga labi. Ngunit sa gilid ng mga labi nito naglanding ang mga labi niya. Hindi niya aaminin. Hindi kaya, guni-guni mo lang yun. Nang walang marinig mula sa lalaki ay napilitan siyang balingan ito. Huling-huli niya ang kakaibang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin habang naglalakad. Why do you have to make a big deal out of that, ha? It's nothing, okay? Hindi naman conservative ang mga Australiano, di ba? At saka ginawa ko lang naman yun dahil wala akong choice. Desperate measure lang yun, okay? I'm not making a big deal out of it. I was just thinking, if you ever run into that person again, and you need to repeat that stunt, you can kiss me on the lips, and make out with me, so it will appear more realistic. It's fine with me. Pakiramdam ni Joy ay namula ang buong mukha niya sa sinabi ni Enzo. Dahil lang ba hindi big deal para dito ang makipaghalikan sa kahit sinong babae? O gusto siya nitong makahalikan? Teka, bakit parang umaasa na naman siya sa huling posibilidad? No, Joy. Anang tinig sa loob ng isip niya. Magtigil ka nga. Hindi porke naramdaman mo ang 1/4 ng kissable lips ng lalaking yan. Gugustuhin mo na makipaghalikan sa kanya. Umayos ka. Kahit pa ang bango ng hininga niya at mukhang magaling siyang humalik, hindi pwede. Keep your focus on your goal. Enzo is just here to help you. Kaya hindi mo dapat hangarin ang halik niya. So, it seems like you're enjoying it a lot, ha? Umangat ang isang sulok ng mga labi ni Enzo. What are you talking about? Tanong niya kahit alam na ang ibig sabihin ni Kevin. Nagsalin siya ng Bacardi sa cocktail shaker at pagkatapos ay isinara na upang alugin. Lumagok si Kevin ng whiskey sa baso habang nakaupo sa stool sa harap ng bar counter. This girl, tukoy nito kay Joy. You're having fun teaching her a lesson, aren't you? Hindi nawala ang ngiti niya. Actually, Kevin was right. He thought he was enjoying his first week in the Philippines as a bartender. But he did not know his second week would be a lot more fun. Joy was quite an amusing character. Nang dahil sa babae ay mas nag-enjoy siya sa kanyang bakasyon. He was naturally playful. Ngunit yun ang unang pagkakataon na may pinagkatuwaan siyang babae. No matter how fun and amusing Joy was, she was still a gold digger who wanted to rob his friend's money. No matter how beautiful she was still a scheming, like Christy. Yeah, tugon niya habang patuloy sa pag-shake ng container. In fact, I've thought of another scheme to teach her a lesson. What is it? While she's trying to make you fall in love with her, I'll make her fall in love with me. Kahapon lamang naisip ni Victor ang panibagong scheme na yun. Saglit na tumigil si Kevin habang nakatitig sa kanya na tila ba binabasa sa kanyang mga mata kung seryoso siya sa sinasabi. Are you serious? I am. Why? What will you do that for? You're rich and she thinks I'm poor. If she falls in love with me, she would have to choose between money and the love. Tumawa si Kevin. You're crazy. So it's going to be a test, huh? What if she chooses you? Will you date her for real? Hindi nakasagot si Victor. Umiling siya. I don't think she'll ever choose me. Her drive to be rich is too strong. Then, what's the point of testing her if you have already formed the results of the test? Ang sabihin mo, somehow, you're wishing she's not as bad as you think she is. What are you talking about? I just want to know if my charm would work on a gold digger like her. Fine, whatever you say. Victor snorted. Isinalin niya ang tinimplang black sunrise sa isang baso at saka tinawag ang waiter na magsaserve sa mesa ng umorder ng cocktail. By the way, what's your favorite book?
Make the book the oldest and the hardest to comprehend and find. Kumunot ang no nito. Tiningala ni Joy ang nagtataasang shelves sa loob ng Filipinas Heritage Library sa Makati. Doon sila nagpunta ni Enzo. May hahanapin daw silang isang libro na hindi na available sa bookstores. Ang librong yun daw ang paboritong libro ni Kevin ayon sa nalaman ni Enzo noong isang gabi sa bar. Kailangan daw niyang mabasa ang librong yun dahil sigurado magkaka-interes si Kevin sa kanya kung malalaman ng heredero na nabasa na at gusto niya rin ang libro. Sa ngayon ay kailangan muna nilang paghandaan ang muling pagkikita nila ni Kevin. Dahil ayaw ni Joy na magpanggap na may interes sa arts, ay pumayag siya na matuto na lang na mag-golf at magbasa ng ilang librong paborito ni Kevin upang magamit ang mga yon sa pagkuha sa interes nito. I don't really like books, you know, sabi ni Joy kay Enzo. Madali kasi mapagod ang mga mata ko kapag nagbabasa. Hindi ko rin type ang atmosphere sa libraries nung nag-aaral pa ako. Napaka-tedious kasi. Well, I think Kevin is also tedious. So, if you're going to be with him for the rest of your life, you'd better start learning how to cope up with tediousness. Tumigil sa paglalakad ang lalaki kaya napatigil din siya. Hinarap siya nito. Or you might want to hook up instead with a man who isn't as tedious as Kevin. A man who is fun and exciting and penniless? Naisipan lang niyang idugtong. She actually wanted a man who was fun and exciting. And it did not matter if he was not an heir to a vast fortune. Kaya lamang ay kapag nag-asawa siya ng isang lalaking hindi mayaman, ay para na rin niyang sinuportahan ang katuparan ng sumpa sa kanya ni Rain. Wala na siyang pakialam sa tipo niyang lalaki at sa pag-ibig. Kailangan niya maging mas mayaman pa sa mga Montemayor. At makuha ang lalaking pinagpapakamatayang makuha ni na Misty at Mickey. Gusto niya makitang nanggigipus-pus sa inggit at selo sa mag-iina. I can take tediousness. Dugtong ni Joy sa sinasabi. Humagikik siya at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kabilang shelf. Hindi niya pinansin ang disappointment na nakita sa mga mata ni Enzo at kung para saan man yun. Sa kasamaang palad nang pumunta sila sa librarian's desk, sinabi ng tao roon na hindi raw available ang title ng librong hinahanap nila. Kaya bumiyahe uli sila patungo sa isang public library sa Pasig. You have a decent car. Puna ni Enzo habang lulan sila ng Ford Focus ni Joy. Luma na to, bigay to ng daddy ko. Ang kotseng yon ang iniregalo sa kanya nang itinuturing ng ama. Nang nagtapos siya sa kolehiyo. Kaya kahit 5 taon na ang kotse at marami nang nagsisilabasan na bagong modelo ng kotse, wala siyang balak na i-trade yon at lalong-lalo na ang ibenta. Your dad could afford to give his daughter a car, so you're not really that poor. Hindi nakasagot si Joy. Hanggat maaari ay ayaw niya magkwento kay Enzo tungkol sa kanyang personal na buhay. Nang tapunan ng tingin ng lalaki sa passenger seat, ay nakita niya ang curiosity sa mga mata nito. Having a car doesn't make me a rich person. Uso ang auto loan dito. Sa Australia ba walang auto loan? Tila nakumbinsi naman ito sa kanyang sinabi. So, what do you do for a living? I noticed you don't look busy at all. I resigned from my job a month ago. You did? Why? Hindi rin maaaring malaman ni Enzo na nag-resign siya upang hindi na makita ang pagmumuka ng 3 kontrabida sa kanyang buhay. Because I need to focus on getting Kevin Valdellion. Binuntutan niya ng hagikik ang sinabi. Nang muling balingan ni Joy si Enzo ay muli niyang nakita ang disappointment sa mga mata ng lalaki. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Bakit ba may pakiramdam siyang hindi gusto ni Enzo ang ginagawa niya? Why do I have this feeling that you're against what I'm doing? Pagdiretso niya rito. What are you talking about? I'm here to help you. Maybe Enzo thought she was a bad person, ngunit hindi naman niya ito masisisi kung may hindi man magandang perception sa kanya. Sino ba naman ang mai-impress sa mga babaeng gold digger? Alam niya na kahit pa pera din ang dahilan kung bakit tinutulungan siya ni Enzo, ay hindi nito maiiwasan na hindi bumaba ang tingin sa kanya. But she would rather let him think she was a real gold digger than let him know about his miserable life. Hindi lang naman ako naghahangad na maging asawa ni Kevin.
Mas marami pa mga babae ang may mas masamang intensyon kaysa sa akin. So, your intention is not really bad? Is that what you're saying? Yeah. I will take care of him. I will personally cook for him. Pagsisilbihan ko siya. I will be a good wife. Good wife? Is that possible when you want his money this much? Tutumbasan ko ang bawat sentimong makukuha ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya bilang misis. Aren't you physically attracted to Kevin even a bit? He's cute but not really my type. Pero sisikapin kong ma-inlove sa kanya kapag nakasama ko na siya. So, what's your type of a guy then? Huh? Hey, you're driving. Your answer? Pag-follow up ni Enzo sa tanong, napalunok siya. Not that she thought about him, Enzo was his type of guy. He looked smart and knew a lot of things. He was witty and looked fun. Umiling-iling siya. There was no way she was seriously attracted to Enzo. She just found him good-looking and fun to talk to. Filthy rich. Maikling tugon niya. Narinig niya ang pagtawa ni Enzo. What are you laughing? Because it's obvious. I shouldn't have asked. Anything more you want to add? Can you just shut up? Dinidistract mo ako sa pagdadrive eh. No, because I want to talk. Do you want to know what my type of girl is? Just to be fair. Hindi niya ipinahalata ang curiosity na naramdaman. No, but if you want to share, then far away. I like women who make me laugh. Who are not very intelligent but are full of wit. Who are not ashamed to show who they really are. Full of determination and spirit. Physically, I like women who have long, straight hair, a sweet face, not too fair, not too dark skin, not too skinny also, and with a chest that's not too big. Automatic ang pagpihit ng ulo ni Joy paharap kay Enzo. Did he just describe her? Actually, doon siya pinaka nakumbinsi sa parting may dibdib na hindi masyadong malaki, na siya nga ang tinutukoy ni Enzo. And finally, dugtong ng lalaki. Hindi siya maluho. Masaya at kontento na siya sa simple life. Siyang-siya nga ang description ni Enzo sa tipo nitong babae. Ngunit hindi alam ng binata yon dahil ang alam nito ay isa siyang ambisyosang gold digger. Mabilis na ibinalik ni Joy ang tingin sa daan nang makita ang pagngisi ni Enzo. Was he mocking her or flirting with her? Napakamot sa ulo si Joy nang sabihin ng sumunod na library na pinuntahan nila na hindi available ang librong hinahanap nila ni Enzo. Yun na ang pangatlong library na pinuntahan nila. Panahon pa ba ng kopong-kopong na publish ang librong yun? At kahit mga lumang library, wala yun? Nawawalan na ng pag-asang tanong ni Joy habang papalabas ng library. Who is kopong-kopong? Tanong ni Enzo. Yung lalaking laging nababanggit ng matatandang Pinoy kapag may sinasabi sila na galing sa pinakalumang panahon. Well, it is old, but aren't libraries supposed to keep old books? Yun na nga nakakapagtaka eh. Antik na yata ang librong yun eh. I can't believe na buong araw kong hahanapin ang isang librong galing pa yata sa panahon ni Mahoma. Sino naman si Mahoma? Ganon din, binabanggit din siya kapag tinutukoy ang lumang panahon. So, sino mas nauna? Si Kopong-Kopong o si Mahoma? Natawa si Joy. O nga no, sino nga bang mas nauna? Itanong natin kay Kuya Kim. Sino naman si Kuya Kim? Si Kuya Kim? Marami siyang alam na trivia. Anong year ba na-publish ang librong yun? Parang na-publish yun ng 1880. Ay, anak ng tipaklong, ang luma na pala. Kumunot ang noo ni Enzo. Paano naman naging related dun ang anak ng tipaklong? Bumunghalit ng tawa si Joy. Expression lang yun kapag nagugulat. Same as anak ng tinapa and anak ng pating. Pero hindi yung binabanggit ng mga mayayaman at mga sosyal. Pangmasa lang yun yung mga expressions na yun. Bagaman lumaki si Joy sa mayamang pamilya, hindi siya umastang mayaman at sosyal. Puro mga hindi mayaman ang kanyang mga kaibigan. Kaya lumaki siyang komportableng magsalita ng mga salitang hindi binabanggit ng mayayaman o kumilos na tila hindi nakakaalwan sa buhay. Madalas nga siyang inaasar ng kambal dahil ugaling squatter daw siya at hindi talaga bagay na maging Montemayor. Hindi naman siya naiinsulto dahil talaga namang mahirap lang siya.
Hindi mayaman ang kanyang ina at malamang na mahirap lang din ang kanyang ama. Dahil kung hindi gagawin ng kanyang ina ang manloko ng tao upang magkaroon siya ng magandang buhay. Imbis na tumuloy sa isang public library, ay sa Starbucks sila huminto ni Enzo upang magmerienda. Habang sumisipsip ng green tea frappuccino, ay hindi naiwasan ni Joy ang mapahagikik ng may maalala. Anak ng tipaklong. Pinaghampas niya ng maraha ng mesa. Having fun, ha? Puna ng lalaki na mukhang pinipigilan lang ang pagtawa. So you could imagine how nakakapagtakang panalo ng dibdib crack me up. How do Australians exclaim surprise? We say, holy dooly. Really? Magandang pakinggan, ha? Mukhang sa Pilipinas lang yata pangit pakinggan ang mga exclamation. Bakit ka nga pala umalis sa Australia? Mukhang mas maganda ang buhay doon kaysa rito. Well, unless you tell me about your life, I will tell about mine. Humigop ng kape si Enzo, ngunit hindi inihiwalay ang tingin sa kanya. Eh di wag. Why so mysterious? Dahil hindi na natin kailangan kilalanin pang isa't isa. Maghihiwalay rin naman tayo kapag naging boyfriend ko na si Kevin. Magkikita na lang ulit tayo kapag ikinasal na kami. What if I don't want that kind of setup? What do you mean? What if I want us to be friends? I don't think so. No. We can be friends. Why not? Dahil ayoko ng gwapong friend. Dahil sooner or later, malamang magkaroon ako ng mali siya. Dahil baka magselos sa'yo si Kevin. Really? Aha. Sa akin ba? Walang magsaselos kapag nakita tayo magkasama? Curious siya kung may nobya si Enzo. Walang nababanggit ang binata at wala ring babaeng tumatawag sa cellphone nito kapag magkasama sila. Kaya hindi niya sigurado kung may nobya ito. You mean if I have a girlfriend? No, I don't have one. Really? How come? Siguro dahil hindi pa ako naghahanap and I'm waiting for a special girl. I'm searching for that kind of girl I mentioned in the car earlier. She looked away from his stare. Bakit ba ganun makatitig si Enzo? As if he knew she was that girl. Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip. What if she was not on a mission and she met Enzo? Maa-attract ba sila sa isa't isa at magkakaigihan? She shook her head. Hindi niya dapat iniisip ang ganung bagay. She had to focus on Kevin. Enzo was there to be of help, not to be a distraction. Kahit pa kung makatitig ito ay parang interesado sa kanya bilang babae. Romantic guy, ha? Yeah. I don't have much money but I have a lot of love in my heart. Ngumiti lang ng alanganin si Joy, sabay subo ng croissant. How romantic Enzo could be. Ang swerte naman pala ng babaeng mamahalin nito. Teka, bakit ba siya nakakaramdam ng panghihinayang?